Hi! Welcome back to my channel with another video. Para sa video natin ngayong araw is mag-hair treatment tayo since wala tayong magawa. And eto na naman, ilang beses na natin ito nagamit. So siguro nasa 6 times na. And tignan nyo naman nakailang beses na rin ako ng gupit and ilang beses na rin siyang humaba. Ngayon is gagamitin na naman natin. Hindi pa siya nauubos. Ito pa rin yung unang-unang trinay natin na bottle. Ayan oh, nangangalhati pa rin ako. Mukhang aabutan to ng expire. Kailan bang expire nito? Sa 2027 pa naman siya. June 7. June 20, 2027 pa yung expire niya. So, sobrang laking tipid talaga kaysa pumunta tayo sa salon and magpa-treatment doon. Magkano pa-hair treatment doon. Pagka ganito kahaba, ano na to, thousands na agad yung magagastos natin. At least, bumili ako noon and ang dami ko nang natipid. And mas gusto ko rin kasi na yung nag-hair treatment lang tayo kaysa yung ayun, pupunta sa salon and magpa-reband. Kasi pag ni-reband natin, hindi na natin siya ma-style, hindi natin siya ma-curl-curl, ganyan. Ito, ano siya, bukod na sa malaki na yung natipid natin is maano pa natin siya, yung ma-stylean natin siya yan. And yun nga lang, kailangan tiyaga-tiyaga kung gustong makatipid. So, kung sira ang hair mo, damage na, or pagod ka na sa kakariban, and frizzy, yes, pwedeng-pwede to sa'yo. Kung gusto mong makita o mapanood kung paano ko, ayan, ginawa itong ating hair treatment, just keep on watching. So, lagyan ko lang dito sa mga part ko siyang ginawa. So, ayan, ganyan na yung hair natin. Nalagyan na natin siya. So, babad ko muna siya for 45 minutes or until mag-dry-dry ng konti. Saka ko siya i-blower or kung wala naman tayong blower is pwede tayong gumamit ng electric fan. Kagaya nung nasa likod ko. Ayan, para madali siyang matuyo, diba? And note na meron siyang fumes na medyo nakakasakit talaga siya ng eyes natin. So, ayan. Nasa inyo yun kung gusto niyo siyang itry. And ayan, ginamit ko nga yung hand ko. Kasi wala naman akong available na gloves dito. And medyo nakakaano siya, yung tawag doon, yung medyo nakaka-dry siya ng hand. So, kailangan is gumamit talaga tayo ng gloves. So, since wala nga akong gloves, I forgot meron nga pala akong gloves dito. May gloves pala ako pero nakalimutan ko na meron akong gloves. So, yun yung akong gagayahin. Let's just wait for this to dry a little bit bago ako mag-blower. And then, saka tayo mag-proceed ng pag-a-iron. No need na natin na banlawan siya ng and kung matagal naman na kayo sa channel ko, alam nyo na yung ginagamit kong plancha na wala naman siyang setting, diba? So, iisa lang yung kanyang init. So, yun, pwede naman yun. Ito yung itsura niya sa likod. There. So, ayan, parang pwede na natin planchahin yung hair natin kasi, ayan, parang hindi na kaya siya ng electric fan. And I will be using this, ayan, Amar Flex na blower. Dati yung Hodek yung ginagamit ko. Kaya lang kasi nabagsak kasi yun. And pagka ginagamit ko siya is umiingay na siya ng sobra. And ayun, natakot ako dahil baka mamaya sumabog sa face namin, sa ulo namin ng baby ko habang ginagamit namin yun. So, bumili ako nito. And kung gusto nyo ding itry itong brand na to ng Amar Flex na blower, ilalagay ko na lang yung link niya dyan sa ating description box. And ito nga pala is ano siya, foldable. Ayan, so travel friendly siya. Hindi din naman siya yung ganun kalaki. Unlike dun sa Hodek dati na hindi natin siya na-fold and medyo mahaba yung kanyang handle. Ito is sakto lang and na-fold siya. So enough with that. Ito hindi na siya natatanggal. I don't know kung paano siya tanggalin. Hindi ko pa natatry na natanggalin pero ang alam ko kasi hindi siya natatanggal. So ang maganda din kasi dito is pagka uminit siya ng sobra, is kusa siyang namamatay. Hindi siya gagana pagka yung uminit siya ng sobra. Na-try ko yun once pa lang. Hindi pa ulit na uulit na naginamit ko siya na yung sobrang tagal. So, sana hindi na yun maulit kasi natakot din ako. Kala ko nasira na. Pero normal pala yun dito sa brand na to. Or dito sa blower na to na pagka uminit siya ng sobra is nag-stop siya. Hindi siya gagana. So, ayan. Yung setting niya is hanggang 2 lang. So, gagamitin ko muna yung yung highest, yung number 2. And then, ito naman yung pang less siya ng init. So, number 2, pero gagamitin ko dito. Kailangan naka-press natin yan. Ganyan. Pagka ginamit natin.
So, babalikan ko kayo after na lang natin ng mag-blower kasi sobrang, ano niya, sobrang ingay. So, now that we are done sa blower, wait, susuklayin ko lang. Medyo napagod ako sa pag-blower. Yan, show ko lang sa inyo yung tsura niya after naman natin na ma-blower. Wow! So now naman is yung isa pang matagal dito sa process na to, which is yung pagka-iron. Syempre, ito pa rin yung gagamitin ko, yung Hodek pa rin. Kung gusto nyo itry yung iron nila, very compact din to, napakaliit lang and ang sleek niya. Pwede siyang gamitin pang curl and pang straight. Kung gusto nyo to, ilalagay ko din yung link niya down below. So ayan. Wala kasi tong wala tong setting na ayan o yung higher or super init or super baba, ganyan, wala yon. Unlike to sa mga ibang iron talaga na meron, so whatever iron na available dyan sa'yo is, you can use it. Ang gaan ng pakiramdam ko, and kaya naman ako nag-treatment nito is, nakaka-help din kasi siya para ma-stop yung pagkakaroon ko ng falling hair, ganyan, and nakakalambot siya ng hair, ganyan. Pagka gumigising ako, hindi ako yung mukhang mukhang na-stress na kaagad. Siyempre, kung meron kayong kasama, mas mapapadali yung inyong, yung pagdi-DIY sa hair treatment ninyo. Ayan. Babalikan ko na lang kayo after natin na mag-iron ng hair kasi matagal talaga to and, ayun, nakakaantok, nakaka-boring, ganun, nakakaantok talaga siya. So, balik na lang ako after. And I'm back, ayan, para ipakita sa inyo yung result ng ginawa nating hair treatment. Itong hair botox talaga. Itong Brazilian Botox Kerabond. So, tatalikod ako para makita nyo yung itsura ng hair natin ngayon. So, ito po is, ayan, kakatapos pa lang natin siya na planchahin and hindi pa natin siya naliliguan. Pwede natin siyang banlawan na after 2 hours, ayan, or 24 hours, or parang dun sa rebond na 3 days na hindi siya babasain yung hair natin. So, nasa sa inyo yun. Pwede 2 hours, pwede na siyang basain, 24 hours, and yung 3 days, ayan, nasa inyo yun. So, ako siguro tomorrow ko na lang siya, babasain kasi nakaligo na naman ako kanina bago tayo mag-start is, ayan, na-shampoo ko na siya. Hindi lang ako nag-conditioner. So, ngayon is, at saka hindi ko din binalak na mag-hair treatment ngayon. Nakita ko lang siya and ayun, parang gusto ko na siyang gawin kasi nga nakaka-boring and wala kasi dito yung mga bata sa bahay, puro lahat mga nasa school. So, ayan. And since hindi din naman siya mainit, ayan, hindi ako manlalagkit na mag-treatment ng hair natin and malapit na, pag summer kasi hindi na natin to masyado magagawa kasi syempre iinitin na tayo and lagi na nakaipit yung hair natin. So, since ngayon is mahaba pa yung time natin para magladlad o maglugay-lugay ng hair natin, ayan, so pwede pa. Hindi ko pa kinakat yung kanyang dulo. Ayan pero okay naman siya, mukha naman siyang healthy. Ayan, wala naman siya mga walang mga split ends o purpur na tinatawag. Ayan. Medyo malabo lang kasi nakabukas yung bintana. Ayan, ganyan. So, since hair treatment nga ito, hindi to nakakasira ng hair treatment to. So, kung may mga katanungan po kayo, comment nyo lang dyan sa ating comment section para mabalikan ko kayo. Itong Brazilian Botox Kerabond is ilalagay ko na lang dyan sa description box if ever gusto mo siyang itry. And lahat ng mga hair tool din na ginamit ko is ilalagay ko din siya sa ating description box. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!